date ngayon sa Huwad Committee, Marlon. Ang galing Nako, ni yun Richard na nga ko. po. Yes, hindi ko inaasahan. Ako rin, I did not Pero expect. hindi ko rin inaasahan na ililink din pala si Richard Gomez sa sa illegal drug trade sa kanyang probinsya sa Ormoc. So, kaya mistulang pinandidirihan siya ni Prime Minister Tradu. Kasi siguro alam na rin ng mga world leaders na to, pangulo ng isang bansa ay gumagamit ng ipinagbabawal. Oo, di ba? Pagka nandyan na itong si Atty. Vic Rodriguez, saka na ako maniniwala dyan sa tangere na yan, palakpakan. Doon pa lang ho. Alam niyo mga kababayan, parang nagkakaroon ho ngayon ng trend dyan sa House of Representatives. Pansin niyo ho ba yun? Pagka yung isang congressman, ibinida niya yung mga ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nagdaang administrasyon. Kahit hindi ho dito sa kahit hindi dito sa PH Update, maging yung ibang mga vlogger, yung ibang mga pages, talagang umiinit ho itong mga personalidad na to. Kagaya nitong si Congressman Richard Gomez. Dahil mayor siya noong panahon ni Tatay Digong at nakita niya yung mga totoong nangyari. Hindi ko kagaya nitong si Ace Barbers. Pinupuri niya si Tatay Digong noon, ngayon naman binabanatan niya. Yung tipong kinalimutan ho niya, binaon ho niya sa limot lahat ng nakita niyang napakagandang ginawa ni Tatay Digong. At ngayon siya pa ho ang namumuno dyan sa WAD Committee, dyan sa House of Representatives. Pero bago natin na panoorin niya ang naging talakayan nitong si Sir Marlon at nitong si Madam Pamela, palakpakan ho muna natin yung third floor studio. Sila ho talaga ang totoong Ang galing! Ang galing! ang galing. Yan ho talagang dalawa na yan, malupit ho yan pagdating sa talakayan, pagdating sa batuhan. Hindi pa ho natin nakakausap tong si Madam Pamela, makikipag-collab ho tayo sa kanya. Siyempre, idolo. Di ba? Hindi ko pa nga alam kung uusatin yun eh. Baka hindi tayo pasok sa criteria yan. Madam, collab tayo. Hindi, busy pa yan si Madam Pamela. Hindi natin basta-basta mai-istorbo yan. Ang dami namin mapag-uusapan kung sakali, no? Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Alam nyo na ho yan. Ha? Yan lang ang lagay kay PH. Grabe, makakapaglagay ho pala kay PH. No? Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan. Nung mga nagdang video natin, topic natin sugal, maraming natutuwa sa ating mga kababayan na hindi tayo tumanggap kasi marami na nag-offer sa atin. Hindi na ho natin babanggitin dito yung mga betting site, no? Nagpapapromote sila sa atin. Kahit na noong panahon na medyo tagilid tayo sa pagdating ng pinansyal, di ho natin kinagat yung mga ganyang klaseng pautot. Yung mga pasugal-sugal na yan, hindi ho natin kinagat. Kasi nakakasira ho ng buhay yan, no? Hindi ho natin kakagatin yan kahit na anong mangyari. Hindi ho tayo magpupromote ng sugal sa kahit anong social media platform na makikita nyo itong si PH Update. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pasadaan ho natin ng mabilisan. Itong pinaka-latest na ilinabas na survey ng Tangere. Pasok itong si Kong Dante sa top 12 ba? Talaga ng mga ayos. Masaya ho tayo sa ating mga nakikita na to. Pero masaya ho tayo dito, pero meron pa rin ho tayong nakikitang mali dyan sa Tangere na yan. Kayo talaga, binibake na naman ho tayo. Hindi nyo napansin? Hindi nyo ba napapansin? Itong na to, sino ho bang nakikita nyo dito? Para kailangan ho nilang maglagay ng 2 Duterte dyan para tayong mga Duterte supporter, i-share yung Tangere na yan. Pero sa pagsishare ho natin na yan, hindi naman ho si Kong Dante at itong si Senator Christopher Bongo ang nagbe-benepisyo dyan. Ang bilis ho talagang mabait ng mga tao sa social. Masaya tayo. Palakpakan natin, Tangere. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Diba? Ang galing. Alam nyo gamitin. Alam nyo kung paano kilitiin yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kumalat yung survey na yan. Kasi kung wala ni isa sa mga senatorial lineup ni Tatay Digong ang nandyan sa Tangere na yan, ano pake namin dyan?
Bakit namin nilalabas yan sa mga vlog namin? Pero ako ilalabas ko to para maipakita kung ano yung mga nakikita nating irregularidad dito sa survey na ito. Okay? Una, kahit hindi pa nag-uumpisa ang kampanya, bakit wala dyan si Senator Bato de la Rosa? Kayo dyan sa Tanghire, lokohin nyo na kung sino mga gusto nyo lokohin. Pero ang sigurado ko dito, tingnan nyo naman, Tulfo Erwin, Ben Tulfo, Tito Soto, Cayetano, tapos para medyo pampalubag loob, Christopher Bongo. Anak ng towa. Manny Pacquiao, sigurado? Oo, boxing. Kung laban dyan sa Senado, boxing, pabor ako dyan, 10,000%. Pati pato, ibibigay ko dyan. Pero pinag-uusapan ho natin dyan, batas nakita. Narinig nyo ho ba? Yung interview nitong si Manny Pacquiao, doon sa Comelec 10, anong pinagsasabi niya doon? Kasi hindi daw unlad ang bansa na puro korupsyon. Ngayon, ang kalaban daw ng ating bansa, korupsyon. Ano daw? Kaya napaganito ako, pinapanood ko yun, napaganito ako eh. Ang galing! Ang galing! Ang galing, di ba? Ang galing ka na lang kay Senator, kaya dito kay Manny Pacquiao, huwag na mo iboto yan. Sa bagay, ano naman ho yan, yung Tanghire na yan, alam naman ho natin na kargado yan. Pero itong si Congressman Rodante Marcoleta, maliw yung pwestuhan niya na yan. Kung dante, huwag kang magalit kay PH, ha? Alam nyo, dapat yung si Kong Dante, nasa top 5 yan. Hindi naman sa pag-ano, ha? Anong nagawa ni Ben Tulfo at nitong si... Anong nagawa nitong si Ben Tulfo at nitong si Erwin Tulfo, ha? Sa ating bansa. Sige nga, tanungin ko kayo. Maliban doon sa kanilang siga-sigaan sa kanilang mga programa sa YouTube at sa social media, di ba? Yun, angas-angasan ho yung mga yan eh. Siga-sigaan yung mga yan eh. Yan lalo yung, basta yung mga Tulfo na yan, angas-angasan yan. Pagdating naman sa totoong issue ng bansa, tiklop naman sila, hindi naman sila nagsasalita. Hindi ho tayo naniniwala dito. Naniniwala tayo na si Kong Dante at itong si Senator Christopher Bongo, mataas ho ang kanilang mga punto sa kahit anong survey. Ngayon, ang tanong, bakit wala yung ibang nasa lineup ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ibig sabihin ho ba, itong si Senator Bato de la Rosa, hindi napasama dyan, mahina na siya. Parehas lang ho, itong si Senator Bato at itong si Senator Christopher Bongo na nasa Senado at talagang nagtatrabaho yung mama. Yung awareness ng mama, talagang kasing linis ng kanyang bumbunan. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi kasali dyan. Teka lang, at ito importante dyan. Kita nyo naman ho sa social media. Kita nyo naman ho sa social media kung gaano kalakas itong si Atty. Vic Rodriguez. Bakit wala ho ang kanyang pangalan dyan? Nagsusumigaw ng mga ebidensya na talagang yung mga kababayan ho natin, kinakampanya itong si Atty. Vic Rodriguez. Diba? Yung ano daw ho niyan, yung margin of error, nasa 2% siguro itong si Kong Dante, nasa 30 yan o 34%, mga ganun yung ano niya. Pero hindi ho totoo yan. Ginadjabate na naman ho tayo kung meron mahilig mang-clickbait sa YouTube. Marami, itong mga itong mga survey na to, marami din hong mahilig manggamit sa mga content creator. Pero tayo, hindi tayo magpapagamit. Ipapakita natin yan, pero ibubulgar ho natin kung anong klaseng kabulukan ang nangyayari dyan sa Tanghire survey na yan. Senator Marcoleta, sure ball na yan. Talagang panalo ho yung dalawa na yan. Walang talong sambay ng Pilipino dyan. Pero yung ibang mga kandidato, yung si Senator, itong si Atty. Vic Rodriguez, bakit wala dyan? Kung Dante, Atty. Vic talaga ho yung natin, top 2 senator natin ngayong mga panahon na to. Pagka nandyan na itong si Atty. Vic Rodriguez, saka na ako maniniwala dyan sa Tanghire na yan, palakpakan. Doon pa lang ho. Ngayon, kung wala pa dyan si Atty. Vic Rodriguez, yaang si Senator Bato de la Rosa, yaang si Senator GB Bondo, pasensyahan tayo, fake news yan. Hindi pa nag-uumpisa ang eleksyon, dinadaya nyo na kami. Sa survey pa lang, gusto nyo na kaming jabate, gusto nyo na kaming i-clickbait.
dahil nakita namin yung pangalang Marcoleta at Christopher Bongo, siyempre, isishare yan ng mga DDS, di ba? Pero hindi ho yan. Hindi ho yan totoo. Napakalaking kasinungalingan yan. Dapat yung mga tulpo na yan, wala ho sa listahan. Ang nangunguna dapat dyan, etong si Kong Marcoleta, yang si Attorney Vic Rodriguez, Senator Christopher Bongo, at itong si Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa. Yan, sila ho, pag sila na naunguna dyan sa tangere, yun, doon pa lang tayo maniniwala. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista. Ito nga, ayaw makipagkulam nitong si Ma'am Pamela, busy Kaya ano na lang tayo, tiyaga-tiyaga na lang ho tayo sa panonood ng ano nila, ng kanilang live nitong si Sir Marlon, no? Kasi ito pinag-usapan ho nila dito, talagang dikdikan yung usapan dito no? Dikdikan yung usapan nila dito, pakinggan ho natin. Pinuri ho nila itong si Goma, kapuri-puri naman ho talaga. Sino ba namang hindi bibili kay Richard Gomez, di ba? Kung yung mga kasama niya dyan sa House of Representatives, kagaya nitong si Barbers at nitong si Dan Fernandez, nung nagdaang administrasyon, todo kung makasipsip, todo kung makahimod sa tumbong ng nagdaang administrasyon. Pero ngayon sila hong nangunguna, kinalimutan ho nila lahat ng magagandang nagawa ng dating administrasyon. Sa bagay, base dito kay Madam Maharlika, di ba? Matindi-tindi daw pondo ang ibinubuhos dyan sa Quad Committee na yan. Kaya ang bibibo nila Ito, pakinggan nun natin to. Game. Kagaya ng merong update ngayon sa Huwad Committee, Marlon. Nako, yan na nga ba? Yes, hindi ko inaasahan. Ako rin, I did not expect. Pero hindi ko rin inaasahan na ililink din pala si Richard Gomez sa illegal drug trade sa kanyang probinsya, sa Ormoc. So, Pero ang Ay, pilit ganon. kong sinasabi, Marlon, na mula nung naging effective ang campaign against drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya rin humina at nalinis actually sa Ormoc Leyte ang mga drug cases. totoo naman, kaya nga itong mga WAD committee members and officers, napaka-hipokrito at hipokrita nila para hindi nila maamin na ultimo sa kanilang probinsya, ito kay Dan Fernandez sa Laguna, Correct. kay Ace Barber sa Surigao, Kay Abante Surigao. na lang kay ng Abante Maynila. sa Maynila. Alamak yan. Alam na Mga alam mo bata, yan. Marlon. Alam mo yan, Mga di ba? bata pa. Oo. Parang kabisado ni Ma'am Maharlika yung lugar nitong si medyo umiikot pa yung mata niyang gano'n. Pagka kasi yung mga gano'n, pagka umiikot yung mata ng gano'n, alam nyo na ho ibig sabihin yan. Talagang alam niya na yung kalakaran ng illegal na droga. Malamang, kitang-kita naman ho yan, di ba? Nung panahon ni, talagang parang ano na lang ho yan. Parang yung normal na lang nakalakaran sa karsada. Baka hindi na nga ho abutan Baka batuhan na ng illegal na droga nangyayari dyan. Tuloy. Ang involved, ha? Tapos kayo ngayon, pinagmumukha niyong masama at halimaw ang isang pangulo ng bansa na talaga namang naging matagumpay ang kanyang gera kontra droga. Yun nga, ang sinasabi dito ni J.V. Rams 8, na malakas kasi ang D sa Ormoc dati pa. Yes. Yun din naman ang testimonya sinasabi ng isang representative or Congressman Richard Gomez, Marlon, na ang kanyang experience talagang capital pa nga ng ng mga drug trade ng region ang Ormoc. Eastern Visayas, no? Oo. Oo. So nung naglabas ng ganung programa ang Rodrigo Roa Duterte, marami ang nagbago, marami ang natakot, huminto talaga ang dealings na Correct. ganun kalakas before sa Ormoc. At saka yung mga nagtutulak, nagsilayasan talaga. Exactly, natakot Kasi for the first time, here comes a president na yung mandato niya pagdating sa paglaban sa mga droga, pardon, talagang binigyan niya ng pangil at kamay na bakal ang kanyang utos na gawin lang ninyo. Yun lang, gawin lang ninyo. Saka ito yung matagal nating inaasam na political will. Yun. Talagang napatunayan niya na ang isang kampanya ng pamahalaan, kung talagang may political will, magiging makatotohanan ito at makabuluhan. Correct. At yun reflection Gagaling nung talaga. pagkatao ng mama. Para kasi, I always say this, Marlon, no? There is always a thin line that divides your personal and your professional. Yes. Kung ano ang hulma mo sa pagiging personal na tao,
ay dadalhin mo na hulma mo o practice mo sa iyong profesyon na larangan. Kung ang mama ay galit Tama, talaga tama sa naman. droga sa kanyang sariling pamilya, ilalabas niya ngayon ito sa kanyang komunidad na nangyari naman na nag-reflect naman, di ba? Yan ang hinahanap natin ngayon sa nakaupong administrasyon. Wala, Pamela. Wala. Kasi ultimo nga lang yung magpapasa ilalim ka sa credible health o health political practice. Hindi mo Iniiwas magawa. mo, hindi niya magawa. Di Diba? magawa. Correct. Samantalang si Tatay Dico, alam natin, pagkausap ng media, pagkausap ng mga ordinaryong tao, pabugoy-bugoy, patawa, mahilig magpatawa. Pero pagdating sa kanyang pamamahala, Trabaho. seryoso siya. Ay, no. Hindi siya nagbibiro at hindi niya Hindi. kailangan maging joker kapag kagera na kontra droga ang pinag-uusapan. At wala Kaya nga pagka tanong-tanong lang yung sa media dahil alam niya yung mga media sa Pilipinas, kung ano tinatanong ng media linalaro ho ni Tatay Diggs, di ba? Pansin nyo? Wala naman kayong ibabalitang matino lokohin na natin dito pala. Ganun ang ginagawa ni Tatay Digong, di ba? Kumbaga, wala rin naman matinong lalabas na balita dito sa interview na to, lokohin na lang natin, pati sagot ko, loko-loko na lang. siyang tinawanan tungkol sa issue na to, na kagaya ng isang Marcos Jr. na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila, tawa lang. Tawa at ngiting aso. Ngiting aso, Ngiting bumisnis, aso. di ba? Bumisnis na nakakainis. Nakakala niya cute. Para sa edad mo yan na magpakit ka pa, sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa Sabagay, tao. Pamela, ano mo ba ang tama ng Pope? Feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero Marlon, yung tama din ng camera sa kanya, hindi na maitago kung gaano kadungis ang iyong kutis dahil sa dumi ng, alam mo yan, hindi maganda kasing substansya yung pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Diba? Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad Ang niya, yung, dirty sa ng personality niya, yung tama ng itsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya, wala na. Wala na sa tamang kaisipan nito. Grabe. Nabanggit ko kasi kanina, Marlon, di ba? Yung manifest na linya between your personal and your professional life. Diba? So na compare ko yung kay PRRD na dahil ganito nga siya sa loob ng pamilya niya, naibaba niya yun sa komunidad niya to the point na naibaba niya sa bansa. Look at Marcos Jr. Ano ang pilit niyang nire-relay o binababa sa komunidad niya o sa bansa niya? Kung saan siya, alam mo yun, kung saan siya malapit. And we all know for a fact, without him needing to admit to it, that they deal with D. Yeah. Diba? And look at the community now, involved in so much dealings na meron pagdating sa D. Look at the people around him, surrounding him, also doing D. Diba? So yun yung thin line dahil Correct. Totoo ho yan. Kaya ngayon, kahit tignan nyo yung mga komunidad nyo, hindi na yung mga balita, tignan nyo na lang yung komunidad nyo, napakarami hong D, umuulan ng D, puro lahat na lang gumagamit ng D. personal mo yan na ire-reflect mo at na ibababa mo sa paligid mo, sa komunidad mo at sa Sa bansa. pamamahala Ang mo. binanggit mo yung pamilya. Ito, isang buong pamilya. Actually, meron lang isang matino, di ba? According kay Miss Cathy Binan, yung asawa, nag-inalok pa siya Inalok. na Pope. Yung dalawang anak, inumpluwensyahan pa Do you yung want? anak mismo ni Miss Cathy Binan, di ba? Do you want? No, ito, ano pa aasahan mo kung sariling pamilya mo ay may tinuturong sangkot o gumagamit ng ipinagbabawal na G? Wala na tayong aasahan para naman mapatino nito ang buong bansa bilang isang nasyon Iba yung nasasangkot yun, Marlon, sa kinukonsinti mo pa. mismo. Kinukonsinti mo para ang magulang, ang magtulak sa anak nila, nagayahin ninyo kami at kung anong ginagawa namin. Matinding pangungonsinti yun. Ikaw na siguro ang pinakamasamang Ang magulang pinakamasamang pagkatotoo yun. magulang. Diba? Correct. Ikaw Pero na. sa mga videos, ang nangyayari, Base dun sa mga nasiwalat at sa mga nakikita natin sa physical appearance ng mga anak nitong tao na to, yung si Ngagba at itong si Butod, base sa physical appearance at dun sa kutis ng mga bata, sa tingin ho natin, nagpupulburin din yung mga anak na yun. Ngayon, kung sa bagay, paano mo nga naman sasabihin sa anak mo na, anak, huwag kang magbangag, masisira kalusugan mo dyan.
Eh maya't maya nakikita nila kayo, sumisinghot kayo. Hindi nyo na naitatago sa kanila. 'Di ba? O paano mo sasabihin sa anak mo, anak, huwag kang magsugal. Kasi masisira buhay mo diyan. Ikaw naman, 'di ba? Hindi kaya malamang sa malamang, ha? Talagang tayo dito ay 100% na etong pamilya na to, eh ano ho sila, kumbaga pinagsasaluhan nila, nagtatampisaw ho sila sa ano, sa paggamit ng pulburon. Sabay-sabay ho silang nagtatampisaw sa paggamit ng pulburon. Dari, sweet-sweet kayo, biruan kayo, ganyan. Parang walang code blue na Yes. nangyayari. Oo nga, no, yung code blue na yan. Buti nga sa mga anak, hindi pa nagpo-code Malay blue. mo, hindi malayo, Pamela. Hindi malayo. Hindi malayo. Lalo na yung bunso. I don't know kung bunso yun. Si... Mukhang matino naman, di ba, Maria Crosio? Dahil Ay, salamat sa oo, pagkulit ko. maraming salamat. Hindi yung pinakakaya, si Simon. Ay, ano yun? Grabe yung batang yun. Pa na Grabe. yung, ano, Sobrang, may yung nakita pa. pagkahupos niya, yung yung payat, mata. yung mata, Malamlam masyado Malamlam. yung mata. yung Correct, ngipit, correct, talagang correct. hindi mo alam kung Lego, ewan ko. Kung hindi nga nakapolo na long sleeve, nakatiklo. Wala. Siguro kung naka-ordinaryo, napaka-anti tingnan, no? Sa malapitan ko sa personal. Aywan ko, yun yung sinasabi Parang huli kong narinig yung word na yun nung high school ako, ko parang Alam, si OFW, nagpapasalamat din sa pakulay. Oh. thanks Maria. Ay, right, he's doing his job Oo, as a ganun ba yun? moderator. Ganun ba yun? Clap tayo kay Hindi, ibig sabihin na OFW, ligtas ka na rin magpakulay. Kaya hindi naman natin sa siniserdohan. Hindi siya mag-moderate. Nakaasar na. Loko-loko ka, Marlon. Baka iwan tayo Ibig bigla. sabihin, thank you ka na, thank you. Hindi ka na magpapakulay. Nakahanap ng part-time. Nakabawi, pag lagi yung niyayari. Masaya ka na. Kaya oo ka. Kuya, see you soon. Sana pag-uwi mo. Pag-uwi mo na lang. Grab your Real Madrid jersey, Pam. Hala, hola Madrid. Wala, chika. Bakit Madrid? Emirates yan eh. Bakit ka naging Madrid? Emirates yan. Tingin ako, akala ko, Ano Madrid ba yan? Ewan ko sa'yo, baka nga Madrid? Meron ba Madrid sa likod? Emirates, di ba? Ewan ko, pati ako nalito sa inyo. Parang pinag-try nyo na yung buhay ko. Seryoso na Ang usapan. seryoso ng usapan eh. Pero wala na, makikita mo kasi dito sa nangyayari o kaganapan na meron dyan sa Congress. Merong bagong kasing telenovela dyan. Nandyan ang pilit nilang isasangkot ang mga Duterte sa drug deals na kinasangkutan ng kasalukuyan, Marlon eh. Pero ang hinuhukay nila yun nakaraan na successful naman ang implementation. Ano masaklap dito? Kung sino yung may seryoso at may malinaw na kampanya at legasiya kontra sa ipinagbabawal na gay, sila pa ngayon ang pinagmumukha nilang masama. Hirap, no? Paano ito tanong ko, diretsahan. Paano po babagsakin ng administrasyon na to itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sige, tanongin ko, paano yung strategy yung gagawin nila? Yung mga quadcom na yan? Anong ginagawa namin dito? Anong ginagawa ng third floor? Anong ginagawa ni Maharlika? Yung mga viewers ho namin, mga unique yan. Meron siguro ilan, palipat-lipat yan. Pero meron ng unique viewers yan, third floor. Meron tagapanood yung third floor na hindi nanonood kay PH. Dahil, no, meron naman tagapanood si PH na nanonood talaga dyan kay third floor. Kasi majority kay PH nanonood dyan kay third floor. No? Iba-iba ho. No? Marami ho kaming mga unique, kung tawagin yan, unique viewers. No? Ngayon, kami yung mga social, political commentator o vlogger o kung ano pa man tawag sa amin dito sa ginagawa namin na to, pinapaliwanag ho namin yung mga ginagawang panluloko nitong mga committee na to sa paninira nila sa dagdang administrasyon. Kung noong panahon ho nitong si Panot, ginawa ho nila sa mga kalaban nila, yung mga dilawan, itong ginawa ho nila kay Gloria Macapagal-Arroyo, wala hong mga vlogger noon na nagtatanggol kay Gloria, kaya talagang nangudmud ho nila sa putikan. Dito ho sa isa na to, ibahin nyo ho ito.
Yung ginagawa ho nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sa tingin nila diyan sa puwersang ilinalabas nila na yan, ay mawawasak nila itong si Tatay Diggs at maibabaon nila sa limot ang lahat ng legasiya ng administrasyon. Naku po, malayo hong mangyari yan. Imposible hong mangyari yan. Imposible para sa atin. Hanggat merong nagsasalita sa social media, hanggat merong mga politiko na talagang sinasabi nilang katotohanan, habang merong Bato de la Rosa, habang merong Rodante Marcoleta, habang merong Vic Rodriguez, habang merong sino pa ba? Jimmy Bondoc, ha? Habang merong Marcos Jr. kasi si Marcos Jr. talaga nagpapaalala sa ating mga kababayan na napakagaling ni Tatay Digong, di ba? Kasi puro kapalpakan ang nangyayari dito sa administrasyon na to. Habang nandiyan yung mga individual na yan, hindi ho nila maibabaon sa limot, hindi ho nila maikakahon si Tatay Digong. Hindi imposible ho nilang makahon ang nagdaang admin. Mga legasiya, maraming lapses, maraming hindi magandang nangyari doon sa nagdaang administrasyon. Aminado tayo doon. Hindi naman santo si Tatay Diggs. No, maraming nangyaring kapalpakan noon. Pero noong panahon niya ay meron hong konkretong direksyon ng ating bansa. Meron ho siyang vision, meron nung for the next 6 years dapat itong susunod na mangyayari. Pero pagkatapos ho ni Tatay Digong, yung continuity na pinangako nitong si Bangag na dapat gagawin for another 6 years para magtuloy-tuloy ang pagbabago sa ating bansa. Alam niyo ano nangyari? Ito ang ginawa nitong si Bangag. Ganito ginawa niya. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Diba? Yung ano ang ginawa nitong si Bangag? Wala ho siyang tuloy natin ito si third floor. Pagka hindi natin nagagawan ng reaction ng third floor, parang namimiss natin gawan ng reaction. Kasi malulupito yung mga punto de vista nilang napakasarap sa usawan. Tama sa mata ng publiko. Samantalang yung alam naman ng lahat, partikular na ng mga kababayan ni Espinosa, na talagang ito ay isang drug lord at pasimuno ng pagpapakalat ng ipinagbabawal. Sila naman ngayon ang nagmumukhang ginagawa ng credible sa mata ng taong bayan na masyadong nakakasuka at nakakainis. Tignan mo, Marlon, Yung- ang sabi ng isang Melvin, saan na, nawala siya, wait lang, ilapit ko lang. Ang sabi ng isang Melvin, nung time ni Di ko PRRD nahabol tong dito live sa natin, di ko na Marikina, nahabol. karamihan ng addictus nag-report sa mga barangay hall. Kaya sila nakamonitor lahat, natakot ang mga addictus. Totoo yun. Alam mo, Mel, Voluntary, hindi lang sa Marikina. Voluntary. Sa iba't ibang probinsya, iba't Lugar. ibang barangay. At pinatunayan barangay. din yan ni Richard Gomez. Congressman Richard Gomez. Pero Correct. ultimo sa kanila, pinatawag din. Pero ang nangyayari ngayon, Marlon, walang mga user or mga pusher or mga drug lords ang voluntarily nagsusurrender sa gobyerno o sa taong batas or taong batas ba? O sa kapulisan. Marlon, Mga alagad ng batas. alagad ng batas. Alagad ng Para batas, sabihin alagad na ng ako batas. po ay sumusurrender, Wala, pababae walang ng ganun. aking whatever na sentensya and all. Bakit pa sila susuko at bakit pa Ayun sila nga, doon ako matatakot papunta. lumabas? Diba? Oo, kung ikaw naman ay backed up by the current administration sa kalokohang ginagawa mo. Mismo kasi alam mo ang katwiran na lang ngayon ng mga addictos, ang katwiran nila ay bakit ako matatakot pa? Ultimo ang Pangulo ko gumagamit ng Oo. ipinagbabawal na Oo. nagpupulpuro. Correct. He is a leader by example. Correct. Sorry, but not in a good way. Para makakitaan ka ng magandang gawain as resulta ng iyong magandang inisyatibo sa bansang ito. Ang mabigat, hindi na nga tayo tinuturo na nga tayo bilang Ayuda Republic. Tayo na rin ang tinuturing ngayon na Pulboronic Republic. Nakakahiya yun. Nakakainis. Tapos nariyan ka ngayon sa Lao or kung saan mang ASEAN activities ang nagpa-participate ka, trying hard to sell the Republic of the Philippines and for investors to come into this country. Correct. Wala. Alam mo, Pam, nung nakaraan may kausap tayong Grabe, researcher. ang dami At sabi nangyayari. niya, alam mo kuya, ano kaya masasabi ng mga economic managers natin pag sumasama palabas ng bansa kasama ang Pulburon King na si Marcos Jr., paano kaya sila nakikipag-harap sa mga Kung meron nung Lion King, sa ibang bansa may Lion King, dito sa Pilipinas meron ho tayong Pulburon King. Ang daming bansag kay Marcos Jr., no? Bangag, Pulburon, Singhot, Pulburon King. Ano pa tatawag na?
Kasi hanggang ano lang ho tayo, hanggang tawa ko. Hindi, bangag naman ho talaga. Eh tayo, na tayo, napupundi na tayo dito sa mama na to, no? So, punding-pundi na ho tayo kay Marcos Jr. No? Kumbaga yung mga kaganapan, medyo, sa totoo lang, umay na ho tayo eh. No? Umay na tayo. Kaya pagka mayroong bagong issue, kunyari yung mga Pulse Asia, yung mga survey na naglabasa ngayong araw, yung kay Binibining Marlican, na-excite ho tayong gumawa ng reaction video. Kasi pagka puro, yung content, puro, yung quad committee, yung paninira kay Tatay Digong, parang nakakawala ho ng gana. No, yung tipong ulit-ulit lang naman eh. Yung tipong ginagawa nila, pinapaulit-ulit-ulit ho nila para yung kasinungalingan nila dahil paulit-ulit-ulit na naririnig ng mga Pilipino, eh, yung magmumukhang totoo. Yun ang strategy ng mga crocodile dyan sa house. Pansin nyo ba pagka magsasalita na sila, dapat nandyan yung previous administration. War on drug kasunod ho nun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat kaakibat ho ng lahat ng sentence na sinasabi nila, eh binabanggit nila ng isang beses, itong si dating Pangulong Rodrigo. Bayan? Sa mga foreign Hina ng leaders mga coconut na granules. alam ng mga foreign leaders na ang boss nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na jeep. Hindi ba nandidiri ang mga economic managers na to na ang nire-represent nila ay isang bansang pinamumunuan ng gumagamit ng pulpuro? Oh, speaking of pandidiri, nakita mo ba ang larawang lumabas wherein Canadian Prime Minister Trudeau and BBM were together in one photo, and BBM offered his hand to shake that of Trudeau, pero hindi, alam mo yung shake hands na hindi nakalapat? Kasi ang totoong shake hands, Marlon, madiin yan. At nandun ang Madiin sincero, yan. nandun ang Nandun yung sinceridad. Closed yan, closed dapat. Eh yung isa, nakabukas. Ibig tapos ayaw, yung isa ano? lang yung nakaganon, ha? Talaga? Oo, si Prime Minister ng Canada Pwede natin ang i-post naka-open, yun. Marlon. So, kasi ang Canada, Marlon, has it strengthened its ties with China for economic and trade reasons. Yes, oo. Pero ano ba ang relasyon ng Pilipinas sa China ngayon? Dahil dyan na merong hidwaan dyan sa South China Sea. At yung hindi mo madiplomatikong pagharap sa mga issues tungkol dyan sa territorial dispute na meron tayo. Siguro hindi lang yan yung hindi lang yung dahilan. Kaya mistulang pinandidirihan siya ni Prime Minister Trudeau. Kasi siguro alam na rin ng mga world leaders na to na ang kasamahan nila, ang kapwa nilang world leader, ang kapwa nilang pangulo ng isang bansa ay gumagamit ng ipinagbabawal. Oo, di ba? Oh my goodness. Yak. Diba? Kadiri. Ibang klase ho yun, no? Talagang, ito lang, grabe. Mapapaganon na lang ho kayo, no? Mga kasama mo, nakita nila yung video yung ininabas ni Binibining Maharlika na sumasandok ka ng ng arena. Sinusuksok mo sa mo. Yak. Yung kasi Marlon I hate marami drugs. namang world leaders na hindi rin perpekto at hindi rin malinis. Totoo. Pero yung ito, nakatalamakan ng iyong paggamit o involvement na may video ka pang kumalat, Marlon, iba yun. And yung iyong lantarang pagpapahayag ng hindi mo pagsang-ayon sa pakikipagsundo sa China, na alam natin malaki ang economic role sa mundo, ha? Mundo, Marlon, hindi lang sa kung sinong bansa ang piliin nila. Eh talaga namang iiwasan ka ng maraming leaders na kapwa. Sa ibang bansa, binibitay ang di ba? Pinapahiya. Hindi na nga eh. Yung tipong pagka merong kagaya sa ibang bansa, pagka yung nabulgar yung kapalpakan nila, eh, kumukuha ho sila ng di ba, tinatarak nilang ganon. Nagpapatiwakal ho sila, hindi na kailangang kantiin sila na mismo dahil sa kahihiyan, di na nila kinakaya, nagbibitiw sila. Pagkabitiw nila, nagpapakatiwakal ho sila. Sa atin dapat matagal nang ginawa nitong si Bangag yun, hindi. Wala pa bang hindi pa ho ba sapat yung kahihiyan na natanggap nitong mama na to para, di ba? Parang sobra-sobra na itong ginagawa ko sa Pilipinas, ha. Kunin nyo nga yung natin, kubyertos. Tusukin ko yung yung
voluntary nagre-resign. Kapag Dahil sa delikadesa. sa delikadesa. Delikadesa. Nandiyan ang Ah, Japan. sabi. Nangyayari yan sa Japan. Naghaharakiri, no? Naghaharakiri. Oh. At meron din sa China na kapag ikaw ay involved sa isang graft and corruption or whatever other illegal things, ikaw ay mismong kusang bababa sa iyong pwesto para magbigay daan sa papalit sa'yo. Eh dito talagang kapit-tuko eh. Pero sino yung sinabihan ninyong kapit-tuko dati? Kayo ang mga kapit-tuko, hindi yung inakusan ninyong si Atty. Vic Rodriguez nung Correct. panahon siya ay dating ES ng Pangulong Marcos Jr., di ba? Correct, Kapit correct. ko, nasa pwesto ka na, little president ka na. What you could have done is like kiss everyone's ass Correct, para correct. Kagaya ng ginagawa manatili nila ka sa Dameo. pwesto. Pero anong Correct. ginawa? Nag-resign dahil hindi masikmura kung ano yung mga kaguguhan nila. Correct. Okay. Dito na una tatapusin ang ating video. Ito ang iiwan ko sa inyo. Nasa ano tayo? Nasa 16-minute mark tayo dito sa video na to. Kaya punta na ho kayo sa third floor sa mga hindi pa nakapanood. Sugurin nyo ho. O talagang sirain nyo yung like button na yan. O kung ano pa man, subscribe. Gawin nyo yung dapat nyo gawin dyan sa third floor. No? Ito lang iiwan ko dyan. Kasi ang banat nila noon, pagka nawala yung si Vic sa gabinete, aayos ang pamahalaan. Naku, ilang taon nang wala si Vic diyan sa gabinete. Parang mas lumala. Kanino pa ho nila sinabi ang ano na yan, yung kapit-tuko? Kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din ho nila ng, resign ka na, dyan sa DepEd, di ba? Oh, wala, may ng klase ka. Buti ngayon, di na natin pinag-uusapan yung PISA score ngayon. Dahil si Angara ng secretary. Pero kay VP Sara, maya't maya makikita mo yung PISA score sa feed mo dahil kailangan SS-in, ay mali. Kailangan SS-in ng mga mainstream media para mabanatan si VP Sara. Naku. Hindi nyo na maluloko sa bayan ng Pilipino. Kayong mga mainstream media at sa administrasyon, mamaya meron ako sorpresa sa inyo. Next video, abangan nyo mga kababayan. Meron tayong napakagandang sorpresa dito sa mga walang yang bangag na to sa administrasyon ng Marcos. Kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, click nyo lang yung subscribe button para talagang masaya ho tayong lahat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update.